Kilalanin naman natin ang ating bagong kasangbahay na makakasama natin ngayong umaga. Kilala si Miss Riza Matibag Muyot bilang isang matagumpay na CEO ng kanyang sariling financing company na All Arm Finance Corporation. Ang kanyang karanasan ang nagturo sa kanya ng mga pinaka-epektibong paraan kung paano dapat hawakan at palaguin ang pera. Noong bata pa man si Miss Riza ay nagsimula na siyang magnegosyo sa pamamagitan ng pagtitinda ng candy at iba't ibang pagkain katulad ng bibingka at halo-halo upang makadagdag sa kita ng kanyang pamilya. Habang nasa high school ay nagtinda rin siya ng mga prutas at gulay. At kahit pagtungtong niya sa kolehiyo, ang kanyang pagiging business-minded at money-smart ay hindi nagbago. Nang makatapos sa pag-aaral, nagtrabaho bilang accountant, financial consultant at head ng auditing department sa gobyerno, mga malalaking kumpanya at iba't ibang financial firm. At sa ngayon, dahil sa kanyang pagsisikap ay nagkaroon na siya ng kanyang sariling financing company. Ang art-savvy at financial expert na si Miss Riza ang magsisilbing ninang nating mga kasangbahay. Ninang na handang magbigay ng mga libreng payo tungkol sa tamang paghawak ng pera at pagnenegosyo. Nagsisimula ka man sa wala o nais mong palaguin kung ano ang mayroon ka, libre kang kumonsulta kay Ninang Riza. Tutukan ang kanyang mga payo tuwing Miyerkules dito lamang sa Good Morning Kuya. Kakasama natin ngayong umaga si Ginang Ninang Riza Muyot, isang financial advisor upang pag-usapan ang tamang diskarte sa pagbabudget at kung paano nga ba ang tamang paglalaan ng pera sa bawat gastusin. Pwede pong umutang? Kaya sa mga gustong sumali sa ating talakayan, magpadala ng mensahe sa Good Morning Kuya text line at social media accounts na makikita sa inyong TV screens. Ay, nauna siya. Good morning, Ma'am Riza. Sa inyong lahat. Morning po. Good morning. I'm happy to be here. At least, marami na kaming makakausap ng ngayon. Matino. Mas matino. Marami na makakausap ng matino. Diba, Doc? Famous, no? Matino. Ma'am Riza, tanong namin, no, paano ba para sa aming mga kumikita, no, paano namin mababudget Buti yung ka pa gastusin kumikita. namin? Siyempre, mabait ka, kuya. O paano namin, parang, kunwari ba, pag withdraw ba sa ATM, dapat ba sinusulat na namin yung expenses, sinusulat na namin yung pumasok tsaka lumabas? Naging abogado ka, hindi mo alam yun? Diba? Ano lang, para sa kapakanan ng ating mga kapuso, kasangbahay. Ano naman? Alam mo, mamaya mag-uumagang kay ganda ka na naman. Magandang practice yan, yung isinusulat natin kung ano yung ating mga inilagay sa ATM, yung ating ginagastos. Pero ang unang-una muna nating dapat tingnan, magkano ba yung kinikita natin kada buwan? Tapos, titingnan din natin, magkano ba yung kailangan natin? Iba yung needs, iba yung wants. Di ba dapat may percentage siya na hinihiwalay mo kung ano yung savings mo, ganyan? Sa Amerika, sabihin muna natin yung sa Amerika kasi mas mayaman silang bansa, mas malaking kita nila. Ang normal ay nag-iipon sila ng 30%. 20% goes to savings and 10% goes dun sa mga pang-emergency nila. Okay. Pero dito sa Pilipinas, sa kasamaang palad, parang hindi tayo sanay na mag-ipon. Dahil magastos. Ang sanay tayo ay mangutang. So, kung ang Pilipino makapag-save tayo ng at least 20%, Okay na o kahit yun. 10%, Malaki na yun. malaki na yun. Maganda na yun, nasimula. Okay. 10% of the whole income mo per month o kada swelduhan? Yung 10%, para mas madali, gamitin na lang natin kada buwan. Okay. Pero ang nagiging problema kasi yung kulang yung income mo doon sa expenses mo. Diba? Dahil yun nga yung sinasabi palagi na napipilitan ka to live beyond your means dahil may mga parang necessary na gastusin na wala kang pagkukunan, kaya umuutang yung iba. Yeah. Tama yun, kuya. Kasi nga sa Pilipinas, ang 26 million ng mga Pilipino, out of 97%, under poverty line. So, 50 pesos lang ang kinikita nitong 26 million na to. Per day. Per day. So, paano ka mabubuhay sa 16,000 kada buwan? Talagang ang mangyayari sa atin, mangungutang at kulang talaga sa budget.
So ang kailangan naman natin dyan talaga ay maghanap tayo ng ekstrang pagkakakitaan para madagdagan yung ating income. So parang it's tantamount to saying na huwag kang basta mag-stick lang sa isang klase ng trabaho at doon ka lang umasa sa sweldo mo doon sa dahil may trabaho ka na. Parang look for something else. Tama yan, kuya. Kasi kahit ako noon, wala akong pamilya, college ako, meron akong scholarship na 500 pesos a month, pero nag-student assistant pa rin ako na sinisweldo ko ng 900 every month para yung mga kailangan ko matutustusan ko. Saan mga pwede, ano? Parang kagaya yung entrepreneurship, pwede rin pasukin. Yung mga maliliit na negosyo, pwede nating gawin. Pwede sa bahay. Home base. Mga home base. Yun ang maganda. Na hindi naman maapektuhan yung pinaka-main job niya. Correct. At saka less risk, no? Pagka nandun ka sa bahay and you start small. Yes. Rins? Ayan, may katanungan po tayo from Narciso Reyes. May sweldo po ako na 20,000 per month. Dream laptop ko po talaga ang Mac. Within my salary, kaya ko po bang makabili ng laptop na gusto ko? Sa 20,000 pesos a month na sweldo mo, kung wala ka pang naipon para pambili ng dream laptop mo, ibig sabihin, kukuha ka na ngayon ng utang. Mangungutang ka sa credit card mo kung may credit card Hulugan. ka. Oo, hulugan. Kung 20,000 lang ang kita mo kada buwan, ang Mac kasi ngayon, on the average, 50,000, 40 to 60,000. Yes. So pag pinalagyan mo pa yun ng magagandang program, software, aabutin ka ng, Ng pagpalay 70. nating mga 60,000. So ibig sabihin, kada buwan, kailangan mo ng at least 5,000 nung kinikita mo. So that's already 25% Of your salary. ng salary mo. So ang tanong ko dito ay, ikaw ba, Narciso, ay nakatira sa magulang mo o Nangungupahan. Oo, kasi baka may Oo, baka may iba ka pang bayaran. binabayaran. Oo. Kasi kung meron kang pamilya, paano mo papakainin yung pamilya mo kung bibili ka Kasi ang ng... upa ngayon, mga Laptop. 10,000 na, di ba? But Kuryente pa. assuming na sarili niya lang, wala siyang ibang so single siya, tapos hindi siya umuupa ng bahay, ang gastos niya lang talaga yung para sa sarili niya na hindi siya nagbabayad ng kuryente dahil nakasama siya sa magulang niya. Pwede na ba siya doon? Pwede naman siyang kumuha na nun. Especially kung yung laptop talaga kailangan niya. Sa trabaho. Sa trabaho niya. Kasi sometimes yung maraming applications, yung Mac, na pwede mong magamit, na meron diyang, nagagamit na rin natin pang negosyo yan, kuya eh. Pagkakitaan sa mga internet-based, Oo. Graphics. Pero kung yung binibigay sa'yo ng Mac, kaya mo namang makuha sa mas mababang halaga ng computer, then bumili ka na lang ng mas murang computer. Kasi ang computer, ang problema dyan, kahit Mac yan, after a certain period of time, like 3 years to 5 years, Upgrade ka wala na yan eh. Ang Mac kasi, hindi ka pwedeng mag-upgrade sa Mac ng pagtapos niyan, Yun wala na na. So, pwede niya increasean. No? Kunwari, 20,000 naman, tapos 15,000, kunwari yung inilalaan ko sa pagbili ng Mac, pwede ko siyang ipunin no, ng ilang months, parang 4 months to be able to buy that 60,000 peso ng Mac. Actually, yun ang mas maganda, Reggie. Kung makakapaghintay tayo, tapos mag-ipon muna tayo, then saka tayo bumili. Pag nandyan na, yung Pag nandyan tangible na yung na yung pera. pambili mo talaga, hindi yung parang Utang ka expect mo lang. Kasi meron akong kikitain na ganun. Tapos Paano hindi kung naman nagkaroon ng bayad. aberya? Yes. Or meron pumasok na ibang expenses along the way na hindi mo pwedeng iwasan. So, sablay na, di ba? Correct. Parang sinasabi niyo po, ma'am, dito, mag-ipon ka, kung nabuo mo yung pera ng pambili, Then that's the time. that's the time na bumili ka. Kesa yung umutang ka para mas mas practical. Ang isang value dyan na dapat nating matutunan, huwag nating gastusin yung hindi pa nating kinikita. Yes, that's very true. Kailangan, kumita muna tayo, ipunin muna natin bago tayo gumastos. Yun nga daw yung problema ng mga credit cards, di ba? Kasi ginagastos mo na yung kikitain mo palang next month sa mga susunod na Hanggang buwan. wala ka nang maipon. At saka may interest yun di ba? Wala ka So nang para maipon. mataas din. Kaya kailangan, pag may credit card tayo, kailangan meron tayong disiplina. Kasi kung hindi tayo marunong dumisiplina Kung puro sa swipe ka. sarili natin, siguro, wag na tayong mag-credit card. Mababaon ka rin sa utang dun eh. Oh, and it's another problem. It's a separate problem. Yes. Okay, eto meron na naman isang tanong from Luis de Guzman. Paano po ba mag-ipon kasi 1 year na po akong nagtatrabaho sa isang government agency, hanggang ngayon wala pa po akong naipupundar.
nagagastos ko pa agad sa mga bayaran ang sweldo ko. So, dun sa mga expenses niya, wala na yung sweldo niya. Paano siya iipon? Yun. Oo, ito yung like what Angela pinag-uusapan said. natin, ano, na kulang yung kinikita sa ating mga gastusin pa lamang. So, yun yung sinabi natin kanina na ang pwede mong gawin ay maghanap ka ng additional o ibang pagkakakitaan na pandagdag doon sa sweldo mo. Racket, sideline. What if po nakapag-isipan niya nga po kasi kulang yung sweldo niya, gusto niyang humanap ng sideline, but then again, wala siyang puhunan for that Yeah. small Walang business. oras. Do you advise them to loan? Diba? Tingnan muna natin bago tayo mag-loan kung ano yung papasukan natin na dagdag na pagkakakitaan. Kasi baka sa halip na makatulong, lalo tayong malubog. Mabaon. Dahil yung utang, may interest yan na babayaran tayo kada buwan. Maghanap tayo ng mga pagkakakitaan na hindi natin kailangan ang puhunan. Meron naman tayong mga ganyan. For example, yung may mga, tama ka, yung nag-consign na mga goods, bibenta mo yon, pwede natin gawin yon. Tapos, meron din namang yung mga services. Kung marunong ka maggupit, marunong ka magmasahe, tutorials, pwedeng pagkakitaan yon. So, titingnan natin kung ano yung mga kakayahan natin na pwede nating gamitin at ibigay dun sa mga nangangailangan. Kasi ang titingnan natin, yung mga needs. Needs ng mga tao para bayaran tayo sa ating serbisyo. Ito naman po, Ninang Risa, no, last na tanong ko na bago kita pakawalan. Magkano po ba dapat yung saktong-sakto na kikitain mo para medyo mamuhay ka na ng medyo hindi na na maluwag, na hindi na Makakabili ka 12,000 ba yan? 8,000 okay na ba yan? Dito sa Metro Manila, ha? Kung ano ka, single ka kung walang family. Single, walang family. Pina-provide. Single, kung wala kang pamilya, nakatira ka sa nanay at tatay mo, hindi ka Graduate gumagastos ka. ng kuryente, ganyan, siguro kailangan kumikita ka ng at least 20,000. Oh, wow. Para at least yung may ipon ka, so kunyari mag-iipon ka ng say 30% niyan, so meron ka pang 14,000 kasi kukumputin mo magkano yung pamasahe mo. Pagkain. Magkano yung pagkain mo sa araw-araw, yung pambili mo ng damit. Pag minsan-minsan, kakain ka sa medyo masarap. So, at least 20,000 ang kailangan mo na. At saka siya, Wala kang ginagastos. di ba po kahit po nakatira kayo sa parents, yung mahiya ka naman Mag-contribute ka naman. Kuryente, ganun. O kung hindi, pag may mga special occasion, magbibigay ka ng regalo. So, kailangan mo talaga ng ganun. Huwag kayong magsasawa dahil makakasama muli natin si Ninang Riza Muyot next Wednesday para sa Usaping Budget. Maraming salamat po, Ma'am Riza. Maraming salamat sa inyong lahat. I'm really, really happy to be here. Yeah.